Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol muli sa Aralin Isa pero ito naman ay para sa ikatlong araw. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol muli sa Aralin Isa, yun nga lang ito ay para na sa ikatlong araw. Ang audience, layunin at konteksto, ang kanilang epekto sa personal at interpersonal na komunikasyon. Bago tayong magsalita, mayroon ulit magbabahagi ng kanyang paboritong salita. Bago tayo dumako sa ating bagong paksa ngayong araw, magbalik-aral muna tayo sa tinalakay natin noong nakaraan. Panuto, basahin ang bawat bahagi ng usapan sa ibaba. Ang gagawin ninyo ay tutukuyin kung anong hakbang ba ito sa pakikipag-usap. Ito ba ay simula, pakikilahok o pagtatapos? Maaari niyong ilagay sa comment section ng iyong kasagutan. Bilang isa, kumusta? Ako pala si Ana. Bago lang ako sa klase niyo. Kumusta ang lesson kanina? Bilang dalawa, oo nga, interesting yung topic. Ano sa palagay mo ang pinakamahalagang punto dito? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. At para sa bilang 3, salamat sa pag-explain mo. Sige, kita tayo ulit bukas para sa group meeting. Para naman sa bilang 4, grabe, hindi ko alam yan. Pwede mo ba akong tulungan maintindihan yung part na ito? Muli, maaari niyong ilagay ang inyong kasagutan sa comment section. Para naman sa bilang 5, bago ko makalimutan, kumusta na pala ang pamilya mo? At para sa bilang 6, sige, salamat sa oras mo ngayon. Mag-usap-usap na lang tayo ulit sa Messenger kung may tanong pa. Para naman sa bilang 7, maganda yung weather ngayon, 'di ba? Saan ka pupunta mamaya? Muli, maaari niyong ilagay ang inyong kasagutan sa comment section. Para sa bilang 8, totoo yan, dagdag pa riyan, narinig ko ring mag-improve ang project nila dati. Muli, maaari ninyong ilagay ang inyong kasagutan sa comment section. Para sa bilang 9, sige po, una po akong magpapaalam, maraming salamat sa pagtulong ninyo sa akin. At para naman sa bilang 10, hi po, magandang araw, pasensya na po sa abala, pwede po ba akong magtanong? Muli, maaari ninyong ilagay ang inyong kasagutan sa comment section. Bilang pasilip sa ating bagong paksa ngayong araw ay naghanda ako ng isang gawain. Ito ay pinamagatang bawal magsalita. Para sa panuto, maghanap ng kapareha at magdesisyon kung sino sa inyong dalawa ang magiging tagapagsalita at sino naman ang magiging tagapakinig. Muli, humanap ng kapareha at pumili kung sino ang magsisilbing tagapagsalita at mamili rin kung sino naman ang magsisilbing tagapakinig. Nakapili na ba kayo ng kapareha? At nalaman niyo na rin ba kung sino ang magsisilbing tagapagsalita at tagapakinig? Kung nakapili na kayo, narito na ang inyong gawain. Ang tagapagsalita ay inaasahang magkukwento ng kahit anong pangyayari sa kanyang buhay sa loob lamang ng 1 minuto. Ang naka-assign naman sa tagapakinig ay makikinig lamang. Walang bibigkasing salita, walang sasabihing salita. Makikinig lang. Pagkalipas ng 1 minuto, narito na ang ilang mga gabay na tanong. Para sa unang gabay na tanong, ano ang naramdaman mo bilang tagapagsalita nang hindi makapagsalita ang iyong kausap? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Ang ikalawang gabay na tanong naman ay ano ang nahirapan kang gawin bilang tagapakinig nang hindi ka makapagsalita?
Para sa ikatlong gabay na tanong, sa palagay mo, bakit mahalaga ang tugon sa isang pag-uusap? Muli, maaari ninyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Bahaging ito, tatalakayin na natin ang ating paksa ngayong araw. Katulad ng binanggit ko kanina, ito ay nakapaloob pa rin sa Aralin 1 pero ito ay paksa para sa ikatlong araw. Ito ay tungkol sa estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan. Ang komunikasyon ay isang masalimuot na proseso ng pagpapalitan ng mensahe na binubuo ng mga verbal at di-verbal na elemento. Tingin nyo mga anak, bakit kaya sinasabi na ang komunikasyon daw ay masalimuot na proseso? Maaari ninyong ilagay sa comment section ng inyong kasagutan. Sinasabi na ang komunikasyon ay masalimuot dahil hindi lamang ito basta pagsasalita. Kailangan kilala mo kung sino ang sender, kilala mo kung sino ang receiver, alam mo yung sasabihin mo, alam mo kung paano mo sasabihin at ano dapat yung magiging response o tugon. Kumbaga, hindi lamang ito tungkol sa pagsasalita. Merong mga bahagi ang komunikasyon. Ang komunikasyon muli ay isang masalimuot na proseso ng pagpapalitan ng mensahe na binubuo ng mga verbal at di-verbal na elemento. Para sa inyo, ano ba ang kahulugan ng verbal? Muli, maaari ninyong ilagay sa comment section ng inyong kasagutan. Kapag sinabi nating verbal, ito yung paggamit ng salita. Maaaring ito ay pagbigkas ng salita o kaya naman ito ay maaaring pagsulat ng mga salita. Sa kabilang bahagi, ano naman ang kahulugan ng di-verbal? Muli, maaari ninyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Tandaan na kapag sinabi nating di-verbal, ito ay maaaring mga hulugan na ekspresyon ng ating mukha, gayon din ang tono ng ating pagsasalita, o kaya naman ay ang kilos ng ating katawan. Ayon kina Sachs, Shegloff at Jefferson 1974, ang pag-uusap ay hindi basta-basta nangyayari. May sinusunod itong estruktura o kaayusan upang maging malinaw at maayos ang komunikasyon. Muli, kapag sinabi daw na komunikasyon, ito ay dapat may estruktura. Kasi kapag walang estruktura, maaaring magsabay-sabay ang mga tao sa pagsasalita. At kapag nagsabay-sabay, maaaring hindi maging malinaw. At dahil nga hindi malinaw ang pinag-uusapan, maaaring hindi magkaunawaan ang mga taong nag-uusap. Upang maging maayos ang daloy ng usapan, gumagamit tayo ng iba't ibang estratehiya. Sa ating paksang tatalakayin ngayong araw, mayroong 6 na estratehiya. Maaaring hindi natin ito napapansin pero araw-araw natin itong ginagamit. Tingin mo, ano-ano kayang estratehiya ito? Maaari mong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Bago natin ipagpatuloy ay magkumustahan muna tayo. Pulang ilaw kung hindi ninyo nauunawaan ang ating paksa. Dilaw na ilaw kung bahagya nyo lamang na nauunawaan ang ating paksa. At berdeng ilaw naman kung lubos ninyong naunawaan ang ating paksa. Tulad ng nabanggit natin kanina, mayroong 6 na estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan. Ang una na rito ay ang pagpapasimula ng paksa. Ang pagpapasimula ng paksa ay tumutukoy sa estratehiyang ginagamit upang buksan ang isang usapan o magsimula ng bagong talakayan. Karaniwan itong nakabatay sa konteksto, relasyon ng mga kalahok at layunin ng komunikasyon. Tandaan na ang pagpapasimula ng paksa, ang sinisimbolo nito ay ang pagbubukas ng usapan. Ito ay maaaring magbago depende sa taong kausap, sa layunin ng kausap at sa konteksto. Muli, ano ang 2 elemento ng speaking model ang pinagsama para mabuo ang context? Maaari niyong ilagay sa comment section ng inyong kasagutan. Muli, kapag sinabi nating konteksto, ito ay pinagsamang setting at scene,
at key. Ibig sabihin, ito ay pinagsamang lugar at paraan o tono ng ating pagsasalita. Narito ang isang halimbawa para lubos ninyong maunawaan ang unang estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan. Para sa formal na bahagi, kadalasan tayo ay nagsasabi ng magandang umaga sa lahat, nais kong simulan ang ating talakayan tungkol sa proyekto. Dahil ito ay formal, makikita natin na formal din ang mga salitang ginamit natin. Pero sa kabilang bahagi naman sa hindi formal, makikita natin dito na para buksan ang isang usapan, ang sinabi na lamang ay, "Uy, ano ang paborito mong number sa electric fan?" Kung mapapansin ay hindi na gumamit ng pagbati na magandang umaga. Para naman sa ikalawang estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan, pagpapalit o pagkontrol ng daloy. Ito ay maaari ring tawagin sa wikang Ingles bilang topic shifting o topic control. Ang pagpapalit o pagkontrol ng daloy ay tumutukoy sa kakayahang baguhin ng paksa ng usapan o pamahalaan ng daloy nito sa layunin. Muli, ito ay tinatawag din bilang topic shifting at topic control. Para lubos ninyong maunawaan ang topic shifting at topic control, ay narito ang ilang mga halimbawa. Halimbawa, tinatanong ng nanay ang kanyang anak tungkol sa kanyang exam. "Kumusta ang exam mo?" Ang sagot ng anak, "Maayos naman po, nanay." At ang sagot ulit ng nanay, "Buti naman. Siya nga pala, ano ang gusto mong ulam mamaya?" Ito ay halimbawa ng topic shifting. Tandaan na tayo ay nagta-topic shifting para mailipat ang usapan sa panibagong paksa kapag natapos na ang nauna. Dito sa halimbawa, makikita natin na natapos na ang unang usapan tungkol sa exam kasi nasagot naman na ito. Kung kaya't makikita natin na sa huling bahagi, nilipat na ng nanay yung usapan. Bukod sa exam, nilipat na niya papunta sa gustong ulam mamaya. Kasi nga, tapos na yung unang usapan. Tapos na yung unang paksa dahil ito ay nasagot na. Narito pa ang isang halimbawa ng topic shifting. Bago tayo magpatuloy, nais kong bigyan diina na pagkasunduan natin ang petsa. Ngayon, dumako naman tayo sa usaping budget. Kapag gagamit tayo ng estratehiyang topic shifting, maaari tayong gumamit ng mga transitional na pananalita tulad ng samantala, tungkol naman sa o kaya naman ay bago ko makalimutan. Sa bahaging ito naman, ang tatalakayin natin ay topic control. Para mas madali nyo muling maunawaan ay naghanda ako ng halimbawa. Ang usapang ito ay usapan ng leader at ng kanyang miyembro. Sabi ng leader, "Kumusta na ang paggawa ng PowerPoint?" Sumagot naman yung member, ang sabi niya, "Ang ganda ng bagong cafe na napuntahan ko kahapon." Sabi ng leader, "Mamaya na natin pag-usapan yan. Tapusan muna natin ang PowerPoint." Tandaan na nagta-topic control tayo upang maibalik ang usapan. Kumbaga, medyo narihis, kaya ibabalik natin sa pinakapaksang pinag-uusapan talaga natin. Halimbawa dito sa usapan ng leader at ng kanyang miyembro, tinatanong ng leader kung kumusta na yung PowerPoint. Pero iba yung sinagot ng member. Para mabalik sa usapan, sinabi ng leader na mamaya na natin pag-usapan yan. Tapusin muna natin ang PowerPoint. Kasi dito sa usapan, ang pinakapaksa talaga ay yung PowerPoint. Muli, gumagamit tayo ng topic control kapag napapansin natin na medyo nalilihis na sa pinakapaksa yung pag-uusap. Bago tayo dumako sa ikatlong estratehiya ay magkumustahan muli tayo. Pulang ilaw kung hindi nauunawaan ang ating paksa, dilaw na ilaw naman kung bahagya lamang na nauunawaan, at beldeng ilaw kung lubos na nauunawaan. Ngayon, dadako na tayo sa ikatlong estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan. Para sa ikatlo, ito ay tinatawag na turn-taking o pagpapalitan ng pagkakataong magsalita. Para naman sa ikatlo, ang turn-taking ay tumutukoy sa maayos na pagpapalitan ng pagkakataong magsalita ng mga kalahok sa isang pag-uusap.
Halimbawa, sa una, ikaw ang magsasalita at ako ang makikinig. Susunod naman, ako naman ang magsasalita at ikaw naman ang makikinig. Sa ikatlong bahagi, ikaw naman ang magsasalita at ako ulit ang makikinig. Kumbaga, palitan, salitan lamang. Ngayon naman talakayin natin ang ikaapat na estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan. Ito ay pagbibigay ng kumpirmasyon o back-channeling. Ang back-channeling ay tumutukoy sa mga salita, tunog o kilos na ginagawa ng tagapakinig upang ipakita na siya ay nakikinig at naunawaan ang sinasabi ng kausap. Ginagamit natin ang estratehiyang back-channeling para maging natural ang daloy ng usapan. Makatutulong din ito para bigyan natin ng signal yung nagsasalita na ipagpatuloy niya yung pagsasalita. Narito ang mga halimbawa, pagtango, pagsabi ng oo o kaya naman ng o kaya naman ay tama. Tandaan na hindi ito pagsingit sa usapan, kundi pagpapakita lamang ito na nakikinig ka sa sinasabi ng tagapagsalita. Para naman sa ikalimang estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan, narito na ang pagbibigay ng tugon o responding. Ang pagbibigay ng tugon ng responding ay tumutukoy sa pagsagot o reaksyon ng tagapakinig sa mensaheng ibinabahagi ng tagapagsalita. Kapag tayo ay nakapagbigay ng malinaw na tugon, ibig sabihin na uunawaan natin yung sinasabi ng tagapagsalita. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang halimbawa. Pwede mo ba akong tulungan sa assignment mamaya? Ang tugon dito sa pag-uusap ay, oo, tutulungan kita pagkatapos ng klase. Ang sagot ni Ben ay isang tugon o response dahil direkta niyang sinagot ang sinabi ni Ana. Bago tayo magpatuloy ay magkumustahan muna tayo. Pulang ilaw kung hindi nauunawaan ang ating paksa. Dilaw na ilaw naman kung bahagya lamang ang pagkaunawa sa ating paksang tinatalakay. At berdeng kulay naman kung lubos nang naunawaan ang ating paksang tinatalakay. Bago natin ipagpatuloy sa pang-anim na estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan, mayroon muna akong katanungan. Para sa inyo, ano ang pinagkaiba ng back-channeling at responding? 'Di ba kanina kasi isa sa mga halimbawa ng back-channeling ay yung pagsagot ng oo, o kaya naman ay tama. Anong pinagkaiba ng back-channeling at responding? Maaari niyong ilagay sa comment section ng inyong kasagutan. Tandaan na kapag sinabi nating back-channeling, ito ay pruweba lamang na ikaw ay nakikinig. Kung kaya't sasagot ka ng oo, o kaya naman ay tama. Ito ay patunay lang na nakikinig ka sa sinasabi ng tagapagsalita. Pero kapag sinabi nating responding, ito na yung mismong sagot. Ano yung sagot mo sa sinasabi ng tagapagsalita? Ngayon, dadako na tayo sa ika-anim na estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan. Ito ay tinatawag na pagtatapos ng usapan o conversation closing. Ang conversation closing ay tumutukoy sa maayos na pagtatapos ng isang pag-uusap. Ito ang nagsisimbolo na tapos na ang pag-uusap. Kailangan nagsimula tayo ng may respeto o pagbati. Dapat magtatapos din tayo ng may pagpapaalam at respeto. Narito ang halimbawa para lubos ninyong maunawaan ang pagtatapos ng usapan o conversation closing. Ang sabi ng babae ay, salamat sa pagtulong mo sa akin. Sumagot naman yung lalaki ng walang anuman. Sige, mauna na ako. Ingat ka. At sumagot ulit yung babae ng sige, ingat din. Sa halimbawang ito, makikita natin na yung babae at lalaki ay parehong nagbigay ng maayos na pamamaalam. Ang babae at lalaki ay parehas na nagbigay ng maayos at may respetong pagtatapos ng usapan. Narito pa ang isang halimbawa. Salamat sa lahat-lahat ha. Ingatan mo palagi ang sarili mo sapagkat wala na ako pang gawin ito.
Dito na nagtatapos ang pagtalakay natin sa 6 na estratehiya. Pero bago tayo magpatuloy sa mga hinihanda kong gawain, magkumustahan muli tayo. Pulang ilaw kung hindi nauunawaan ang paksa, dilaw na ilaw kapag bahagya lamang na nauunawaan, at berde naman kapag kalubos na nauunawaan. Para sa pagpapahalaga 1.3, narito ang inyong gawain. Narito ang sitwasyon. Sa isang group discussion ng klase, paulit-ulit na nagsasalita si Ramon nang hindi hinihintay na matapos ang ibang nagsasalita. Kapag may nagsasalita sa pangkat, agad siyang sumasabat at nagbibigay ng sariling opinyon. Napansin ito ng guro at binigyang pansin. Ramon, mahalaga ang bawat boses sa ating talakayan. Batay sa sitwasyon, aling estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan ang hindi na isasagawa ng maayos ni Ramon? Paano ito nakaaapekto sa kalidad ng komunikasyon ng buong pangkat? Ano ang dapat niyang gawin? Ipaliwanag sa 3 hanggang 5 pangusap ang iyong kasagutan. Narito ang pamantayan sa pagbibigay ng marka. Narito naman ang inyong gawain para sa aplikasyon 1.3. Panuto, bumuo ng pares o 3 grupo. Gawin ang isang usapan na dialogue na may haba na 8 hanggang 10 linya. Batay sa sitwasyong nasa ibaba o sa sariling pagpili na may pahintulot ng guro. Ang inyong usapan ay dapat naglalaman ng lahat ng 6 na estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan. Pagkatapos isulat, ipakita o i-act out ito sa harap ng klase. Narito ang sitwasyon. 2 estudyante na nagpaplano ng kanilang grupong gawain para sa isang school project. Narito ang gabay na checklist. Sa unang column, makikita natin ang 6 na estratehiya. Unang estratehiya, pagpapasimula ng paksa. Ikalawang estratehiya, pagpapalit o pagkontrol ng daloy. Ikatlong estratehiya ay turn-taking. Ikaapat, pagbibigay ng kumpirmasyon o back-channeling. Panlima ay pagbibigay ng tugon o responding. At pang-anim may pagtatapos ng usapan o conversation closing. Gagawin ninyong dialogue, dapat makikita na ginamit nyo yung 6 na estratehiya. Sa ikalawang column, dito nyo na ilalagay yung bawat linya. Linya para sa unang estratehiya, linya para sa ikalawang estratehiya. Hanggang sa matapos ninyo at mapunan ninyo ang 6 na estratehiya. Para sukatin kung talaga bang kayo ay may natutuhan, narito ang isang boarding pass na kailangan ninyong sagutan. Panuto, bago ka umalis sa klase ngayon, punan ang inyong sariling boarding pass batay sa aralin tungkol sa estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan. Sagutin ng tapat ang bawat bahagi. Una, ilagay mo ang iyong pangalan. Ikalawa, mamili ka kung saan ka nagsimula. Nagsimula ka ba na hindi mo pa alam ang estratehiya o nagsimula ka na mayroon ka ng kaunting kaalaman tungkol sa 6 na estratehiya? Para naman sa paroroonan, dito mo ilalagay kung ano yung bago mong natutuhan ngayong araw. At para sa seat number, pipili ka lamang ng isang estratehiya na pinaka naintindihan mo. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.